Mahigit 40 taon na ang lumipas. Nagbago na ang mukha ng industriya ng showbiz. Marami ng artista ang sumikat at nalimutan. Marami ng kontrobersya ang dumaan at naglaho. Ngunit may isang pangalan na tila tumatangging mabaon sa limot. Isang pangalan na hanggang ngayon ay patuloy na bumabalik sa mga usapan, sa social media, sa mga dokumentaryo, sa mga forum, at sa mga gabi kung saan may mga taong naghahanap ng kasagutan sa mga misteryong hindi pa rin nalulutas. Ang pangalang iyon ay Pepsi Paloma, isang dalagitang sumikat ng napakabilis at isang buhay na natapos ng napakaaga. Ngunit ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari kay Pepsi Paloma? Ito ba ay simpleng kwento ng isang batang artista na nalunod sa mga problema ng buhay? O may mas malalim pang katotohanan na hanggang ngayon ay nananatiling nakatago? Ngayong gabi, babalikan natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinakamakontrobersyal na kwento sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Bago naging Pepsi Paloma, isa muna siyang batang babae na nagngangalang Delia Dueñas Smith. Ipinanganak siya noong Hulyo 17, 1966. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi nakaranas ng marangyang buhay. Ayon sa mga ulat, maaga silang iniwan ng kanilang ama. Dahil dito, ang kanilang ina ang nagsumikap upang buhayin ang pamilya. Sa murang edad pa lamang, natutunan nun ni Delia ang kahulugan ng sakripisyo. Ngunit sa gitna ng kahirapan, mayroon siyang kakaibang katangian. Ang kanyang mukha, ang kanyang kagandahan, at ang presensyang hindi madaling baliwalain. Hindi niya alam noon na ang mga katangiang iyon ang magiging susi upang mabago ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi rin niya alam na iyon din ang magdadala sa kanya sa isang mundong puno ng panganib. Taong 1980, 14 na taong gulang pa lamang si Delia nang madiskubre siya ng mga taong konektado sa industriya. Hindi nagtagal, nakilala niya ang mayong talent manager na si Ray De La Cruz. Dito isinilang ang pangalang Pepsi Paloma, kasama sina Coca Nicolas at Sarce Emmanuel na buo ang grupong tinawag na Soft Drink Beauties. Mabilis siyang nakilala, mabilis siyang sumikat, at mas mabilis pa rito ang pagdami ng kanyang mga proyekto. Sa mata ng publiko, tila natupad na niya ang pangarap na maging artista. Ngunit sa likod ng mga kamera, may isang batang babae na unti-unting nawawalan ng kontrol sa direksyon ng kanyang buhay. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, lumalakas din ang mga presyur na kanyang kinakaharap. Taong 1982. Ito ang taon na magbabago sa lahat. Lumabas sa publiko ang isang kontrobersya na agad naging laman ng mga pahayagan. Ayon sa mga ulat noon, nagsampa si Pepsi Paloma ng reklamo laban sa ilang kilalang personalidad sa industriya. Ang aligasyon ay napakabigat. At dahil sa laki ng mga pangalang nasangkot, mabilis itong naging sentro ng pambansang atensyon. Ngunit habang lumalabas ang iba't ibang ulat, nagsimula ring lumitaw ang iba't ibang bersyon ng kwento. May mga taong naniniwala kay Pepsi. May mga taong naniniwala sa mga itinurong personalidad. At may mga taong naniniwalang mas marami pang detalye ang hindi nalalaman ng publiko. Habang lumalala ang kontrobersya, lalong lumalabo ang katotohanan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman ang inyong opinyon. Ano sa tingin ninyo ang pinakakaduda-dudang bahagi ng kasong ito? I-comment ninyo sa ibaba.
habang nagpapatuloy tayo dahil mas lalalim pa ang misteryong ito sa mga susunod na bahagi. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling misteryo ang kasong ito ay ang dami ng magkakaibang testimonya. May mga ulat na nagsasabing napilitang umurong si Pepsi sa kanyang reklamo. May mga ulat ding nagsasabing kusa itong ginawa. May mga nagsasabing may mga nangyaring hindi kailanman nalaman ng publiko. At mayroon ding mariing tumanggi sa lahat ng aligasyon. Habang tumatagal, mas maraming tanong ang lumilitaw kaysa sagot. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng mga saradong pinto? Sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang hindi? Hanggang ngayon, patuloy na pinagtatalunan ng mga tao ang mga tanong na ito. Lumipas ang mga taon. Unti-unting humina ang usapan tungkol sa kontrobersya. Ngunit ayon sa ilang ulat at kwento ng mga nakakakilala sa kanya, tila may mabigat pa ring dinadala si Pepsi. May mga problemang pinansyal, may mga problemang pampamilya, may mga personal na suliranin, at may mga sugat na maaaring hindi kailanman tuluyang naghilom. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may isang trahedyang paparating at wala nang makakapigil dito. Mayo 31, 1985, natagpuan si Pepsi Paloma na wala ng buhay. 18 taong gulang lamang siya. Isang buhay na dapat sana ay nagsisimula pa lamang. Ngunit natapos ng napakaaga. Ayon sa mga ulat, may natagpuang mensahe sa kanyang silid. This is a crazy planet. Ilang salita lamang. Ngunit sapat upang magdulot ng napakaraming tanong. Ano ang nasa isip niya sa mga huling sandaling iyon? Ano ang mga problemang kanyang pinapasan? At mayroon bang mga lihim na kasama niyang dinala sa kanyang pagpanaw? Lumipas ang maraming taon. Unti-unting naging bahagi ng mga urban legend ang kwento ni Pepsi Paloma. Ngunit noong 2012, muling nabuhay ang interes ng publiko dahil sa isang kanta, Spolyarium. May mga tagahanga na naniwalang ang kanta ay may nakatagong mensahe tungkol sa kaso ni Pepsi. Nagsimula ang iba't ibang interpretasyon. Nagsulputan ang mga teorya at muling naging sentro ng usapan ang matagal ng kontrobersya. Gayunpaman, sa iba't ibang panayam, sa paglipas ng mga taon, nilinaw ng songwriter na ang kanta ay hindi tungkol sa kaso ni Pepsi Paloma. Ngunit para sa ilan, hindi pa rin natatapos ang misteryo. Sa kabila ng lahat ng mga dokumento, mga artikulo, mga panayam, at mga teorya, marami pa ring tanong ang nananatiling walang kasagutan. Ano ang buong katotohanan sa likod ng kontrobersya? May mga detalye bang hindi kailanman na isa publiko? May mga katotohanan bang tuluyan nang nawala kasabay ng paglipas ng panahon? O baka naman, ang ilang sagot ay kasama ng nalibing ng mga taong nakaranas mismo ng mga pangyayaring iyon. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kwento ni Pepsi Paloma. Dahil sa bawat misteryong walang kasagutan, patuloy na naghahanap ng katotohanan ang mga tao. At sa kasong ito, maaaring hindi natin kailanman malaman ang buong kwento. At ngayon, nasa inyo ang tanong. Matapos nating balikan ang mga dokumento, testimonya, aligasyon at magkakasalungat na salaysay, ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari kay Pepsi Paloma?
Ito ba ay isang trahedyang bunga ng personal na mga suliranin? O mayroon pa bang mga piraso ng katotohanan na hindi kailanman nalaman ng publiko? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section. At kung gusto ninyo ng mas marami pang totoong krimen, misteryo, at mga kasong hindi pa rin nalulutas, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Hanggang sa susunod na misteryo